guys, familiarity muna tayo, no? Dun sa mga parts na siguro hindi ko pa napakita sa ibang videos. Okay. So, ito yung cam lock. Ito yung isang klase ng lock na ginagamit, no? And then, ito naman yung hops lock. Okay. So, hindi ko napapakita paano pagkabit nito. Kasi, matutunan nyo rin ito kapag pumili kayo ng ganito, no? And ito yung coin door. Okay, hindi ako magamit na yan kasi naka-diretso na dito sa plywood or plyboard yung ginagamit ko. And then dito yung lagayan ng cams lock. Cams lock pala. Yung S. So, nabaklas lang yung lahat. Titira tong shiny manifest. Yan, may ganyan yung itsura niya, diba? Okay, so yan ang mga ginagamit natin timer. 3-digit timer yan. Ito yung itsura niya. Uy, 3. Kaya pala siya 3-digit. Biruin mo yan. Okay, so di yung sensor, ito yung reset, ito yung kabitan ng relay, ito yung sa power, then yung jumper settings. Ito naman yung 4-digit, dual, 4-digit, kaya pala 4 yung 0. Okay, so ganun din, walang pinagkaiba yung saksakan na pupunta sa sensor, yung reset, pinagkaiba ito, 2 relay, pwedeng display cutoff or sound cutoff, diba? Combination. Dito yung power, then yung jumper settings. Ito yung box, and wala nyo kung ano, ilang digit to. 4 digit. So you can see sa box may drawing ng piso sa 5. Ibig sabihin, dalawahan to, piso tapos 5. Ito yung reset, and then 2 relay, and then power. So, 4 digit. Okay. Jumper settings. Walang pinagkaiba yon yung saksakan nito sa sensor. Okay, ang ginagawa lang niya, rin sa 5, ang ginagawa nito, ang bawa kung sinet mo to 4 minutes, diba? So, pagka dito sa 5 naghulog, di times 5 lang. So, 4 times 5. In 20 minutes yun. Okay. So, ano pa ba hindi nyo nakita? So far, yun lang naman muna siguro. No? Nakita nyo naman na siguro to. Kung hindi pa, well, ito na siya. Push button switch, nabibili to. Siguro, hindi ko kabisado yung price list. 8 lang to, 10. 10 ata. Ito sa East nabibili. Kasi hindi naman to kailangan palitan. Ito madalas ang kailangan palitan. Madalas kumpara dito pero siguro buting ang taon bago masira yan. Ito yung piso, sa 5 piso walang pinagkaiba, no? Pinagkaiba lang niyan is yung laki ng butas na natin effect yung 5. Ito 5 piso. Uy, diba? Yung downside ng 5 pisong coin slot. Yan. Yan. Dapat tama o kaya dapat nang lagay mo nito medyo talaga naka-incline para yung kakabit lang. Balaglag yung piso. 5 piso. Pero 5 piso hindi. Kasi sakto sukat. Tsura niyan, diba? Pagka piso laglag agad, pero pagka medyo ganyan tayo, medyo alanganin ka ba, no? So lugi ka na nun. Kaya hindi talaga ako gumagamit ng 5 piso. Saka minsan pagka ito sumablay,
Ba, malalaman mo na lang kasi nagkakagulo, nagagawan na yung mga bata. Pero nag-uwi ka na ng husto nun kasi isipin mo isang hulog 20 minutes, just pag dumoble 40 minutes, diba? Halos isang oras na. Paano kung yung dumoble pa ay ang hulog piso, diba? Yan. Parang ba't demonstrate yan, diretso yan eh, diba? Yan. So hindi man lagi nyo mapasok yung piso, tulak. So kailangan mo rin ng magandang pasok siguro to dun sa loob, no? Yan, nalampas para maitutulak niya. Okay, so ano ba hindi niya nakita? So mukhang wala naman ha. Okay, so yun lang yung mga basically gagamitin natin, or kung napanood mo naman na kasi yun dun sa starter course, halos nandun na rin lahat, diba? So yun lang sa video na to.